na sa akin talaga, wala nang need. No need. Kasi pare, pag hindi ka umubra sa PBA, di bumaba ka sa MPBL, ganun ko lang tignan yon. Okay, tanong, bakit ang babata pa nagsibaba? Hindi naman, sagutin ko naman bakit. Kung ngayon, kung sakali naman pare, magkakaroon ng expansion team, maganda din yon. Bakit ka mo? Kasi magkakaroon number one, ang hanap buhay yung mga kasama natin, mga manlalaro. Pero, ang tanong, ang gusto ko lang ulitin ulit, yung sinabi mo na dapat magkaroon ng quality. Yung sinabi mo, di ba? Quality teams. Pangalawa sa akin, pare, gusto ko idagdag, dapat magkaroon ng parity. Ibig sabihin ng parity, equality, equality dun sa mga sa trato, sa tratuhan, sa drafting. Kasi kung katulad niyan, dominado ng mga malalaking kumpanya yung mga team sa PBA, eh di siyempre sa dalawang team lang most likely babagsak ang mga top recruit. 'Di ba? Anong gagawin ng mga pag napunta ako o dito mo dalhin yan, mapunta ako rito, dito mo dalhin yan, So huli pa rin nila yung magagaling na player. Eh, dapat ito, sa akin, dapat masirip na ni Commissioner Willie kasi minsan, pare, katulad lang ng koponan may mga koponan dito sa parang malalakas na team. Pare, 5 silang scoring guard sa isang team. Nag-aaway sila sa playing time. Eh, bakit hindi ka pumunta sa team na mas magagamit ka? Eh, bakit ka mo naman di siyempre si player? Bakit naman ako pupunta ron? Eh, ang laking trabaho pa dito. Sure ba lang bonus? Sure ba lang pera? Bawas ng konti ang playing time. Oo, yun ang medyo nakikita ko. Pero hindi nila tinitignan ng future. Itong mga batang players naman na sumasampa pare, ito ang take ko lang. Sumampa ka sa PBA. Hindi mo tinignan dahil nakuha ka, hindi mo tinignan yung papasukin mong team. May mga resident superstars dyan. For example, pumunta ka sa team ng koponan ng pinuntahan nito ni Caperal. Pinuntahan nila yung mabibigat, loaded. Pare, may mga resident superstars na tinatawag. They will not just roll over and die. Kaya ako pare, ang take ko doon sa mga players na sumasampa sa PBA, paghandaan nyo, pagpahinog kayo, pagsampa nyo sa pro, yung mga superstar dyan, nandiyan pa rin ang gagaling yan. Hindi they won't roll over and die. You have to fight for the position. Hindi katulad din sa Caperal, napa-under sa akin ito. Ang nakakapanginahin kay Caperal dahil si Caperal nag-most improve. Pare, nag-most improve siguro 2-3 years ago. Tapos, to think na bumaba na siya. Sabi ko, bakit walang nakasilip ba na team sa kanya? So, yun ang mga tinitingnan ko na dapat ikaw, sumampa ka sa PBA, pare, talaga namang it's a cutthroat competition. May mga, lalo na yung sumampa ako, rookie, ayokong mauwi sa tagapalakpak lang. So, lalaban ako talaga sa positioning, kung paano ko makatagal sa court, kung kailangan ko rebound, lahat gagawin mo para makapaglaro ka, di ba? Kung backup ka lang, or what? Or may playing time ka, or what? Eh, sa amin, ang daming, puro bago lahat ng teams noon. Nung panahon ko, siyempre, puro scorer ang kasama ko. So, ang bola sa'yo, pag dumating, kalbo na, kumbaga sa kwan. So, kung ano na lang yung basura, yun na lang aabangan mo. So, yun, kailangan lalaban ka. Hindi ka pwedeng papalakpak sa kanila. Hindi ka pwedeng uupo ka na lang. So, yun ang mga nakita ko ng mga sumampa sa PBA ng maaga, bata, hindi pa hinog. Ang daming bumaba pa rin. Hindi ko mabilang. Ang daming nagsisiksikan sa MPBL. Dapat pinaghandaan din nila.